Meron siyang moonroof. Ayan, no? Ito yung na-wow talaga ako. Meron siya ditong vertical na infotainment system. Malupit na function yan, Netices. Kapag dininan ko lang dito, tingnan nyo yung mangyayari dun sa likod. Yun, no? Bumukas lahat. Ngayon, pagka nilock natin, lahat yan sasara, pati bintana. Oh, manis. Pag sinabi mong pick up dito sa Pilipinas, sobrang dami kilalang brands na nag-aagaw-agawan sa pwesto, pero hindi nyo kailangan makipagsiksikan. Kasi meron ako dito nakita na napaka-pugit, elegante pa ng loob. Actually, ngayon ko lang na-encounter to si Jack Motors. Isa pala to sa top 3 sa China and co-engineered by Volkswagen. Silipin natin yung specs and features ngayong araw. Excited na ako. Tara! Dito sa kanyang front face, Netices, kung makikita nyo, super clean and neat nung kanyang looks. Meron lang tayo ditong kulay black na front grills para sa front bumper. And of course, nandito yung kanyang brand na Jack, which is also on piano black, glossy yung kanyang material. Meron na din tayo dito, of course, projector lamps na mga headlight, and turn signals niya is still bulb type. Tapos meron din tayo ditong fog lamp, kabilaan, LED na. Of course, meron din tayo ditong sheen, kulay black din. And meron din front sensors para iwas bunggo. Lalo na medyo malalaki talaga pick up, so maganda na dyan. Aside sa front sensors, meron dito 360-degree camera. Panalo na, di ba? Good na good ito for beginners, lalong-lalo na sa kagaya ko na bago pa lang sa mundo ng sasakyan. Dito naman tayo sa side profile, Netices, meron tayo ditong black trims, meron din siyang step assist, may chrome din siya na garnish. Door openers natin is also on the chrome. Ang ganda ng pagka-blue niya kung makikita ninyo, di ba? Talagang agaw pansin. And kanina pinakita ko sa Facebook ko yung black naman. Sobrang elegante tignan. Pagdating sa mga wheels, meron tayo ditong two-tone 18-inch wheels magkabila. So ito ay 4x2 sa mga magtatanong. And meron din konting design na may chrome, tapos may black touches din dito, rubber. Naka-power folding side mirrors na rin tayo with repeaters, and may camera pa. No, sa kabila din may camera kasi nga may 360 view siya. Meron din tayo ditong roll bar. Mostly pinapa-aftermarket pa natin yung mga ganito. Pero ito, straight out of from casa, meron ng ganito. Rugged na agad yung look niya. Pwede mo na agad dalhin sa mga bundukan or sa mga camping. Pwede rin katuwang sa hanap buhay kasi pwede ka magkarga dito ng mga items mo na ibebenta. Dito naman sa likod, Netices, yung kanyang rear view. Kulay black naman yung trim ng kanyang opener for our trunk. Tapos ito, akala ko turbo. Yung pala T8 Pro nakalagay. 2-liter CTI yung engine natin, and then yung pinaka-brand niya is Jack. So, syempre, meron din tayo ditong stepboard. Meron din black trims. Ilaw para sa plaka. Ito, galing ah. And then may rear view camera din siya. Yung ating tail light nandito. Itong kanyang pinaka-tail light, parang may kahawig siya, no? Or isa lang ba yung tail light ng mga pickups? Comment nyo nga sa baba kung may kamukha ba to or what. Tapos pag binaba naman natin to, yan, medyo mabigat pa siya. Yan. Mayroon na rin tayo ditong bed liners na stock. Kulay black din, of course, yung trim. Siyempre, napakatibay. Pick up yan eh. On the go palagi. Pwede ka na dito. Camping na kayo. Pwede kayo magkape-kape. Siyempre, oh, ang lawak din. Itong isang to, I think, mas malaki yung interior niya. Kaya itong dito sa bandang to, may somehow maikli, no? Pero kung magsasampa kayo ng mga motor, kasya dito. Tsaka mukhang compact na matibay. Of course, pwede din umupo dito. On the go talaga. Astig. Dito sa likod, meron din tayong hooks. 4. Yan. So, pwede ka magtali ng mga gamit-gamit mo. Ang elegante rin ng pagka-black dito, no? So, parang rugged yung looks niya. And alam mo, kaya niyang magkarga no, kung ano gusto mo ikarga sa kanya. Yeah. And ayan, napaka-elegante ng kanyang passenger side. Ayan, no, chick magnet. May chicks na agad na nakasakay. Tapos, of course, meron siyang center armrest. Napaka-elegante ng center armrest niya, and may cup holders pa. Ayan, meron pa siyang mga rubber para mag-intact into place, hindi matapon yung kape ninyo. Tapos, leather po yung kanyang mga seats. May stitches. Pati yung mga armrest niya dito sa pintuan is also leather with stitches. May mga wood-like material dito. Parang design niya. And then, of course, may silver din siya na garnishes dito. Cup holders na regular size bottles kaya dito. Tapos, meron din touches dito na para siyang box. Of course, may pockets din magkabila. Ang maganda sa kanya, Netices, summer na, kaya importante to. May aircon vents para sa inyong passenger. At the same time, meron ding charging port na USB ready na po, no? So, ayan, napakapanalo pagdating dito. Side doon, meron din tayo, of course, na grab bars para sa angkas. Parang hydraulic na rin siya. Sobrang lambot, di ba, ng kanyang upuan. Lalo na doon sa gitna. Maliit lang yung kanyang center tunnel, so hindi naman gaano nakakaabala. Kung balak mo mag-3 passenger, kasyang-kasya naman. Actually, kung mapapayat, 4, kaya pa nga, no? Pero, syempre, hindi na
ganun kakomportable yun. Ito pinakamalupit sa kanya, netizens. Meron siyang moonroof. Ayan, no? Sa mga ganitong category, actually, kahit sa anong sasakyan, sobrang konti na lang ng choices natin pagdating sa mga sasakyan na may moonroof. So, natutuwa ako dito sa isang to. Meron din tayo ditong reading light. Tapos, meron din sunglass holder. So, pwede ka maglagay ng shades mo dyan. May sun visors din. Walang vanity mirror para sa driver, pero may vanity mirror para sa angkas, sa passenger. Meron din tayo ditong rear view mirror, 6-speed and manual transmission across all the variant. Itong T8 Pro. Pero yung handbrake niya, netizens, is ito. Hindi siya conventional. Parang button na din. So, sabay na sa mga modern. Kaparehas ito yung sa Civic ko, ganyan din. At ito ang maganda sa kanya, netizens. Ito yung na-wow talaga ako. Meron siya ditong vertical na infotainment system. Of course, para sa mga controls natin, meron pa rin tayong mga buttons dito. Napakalaki ng kanyang infotainment, netizens. So, napaka-social niyang tignan. Lalo na kumombine pa dito sa kulay silver na accent niya. And of course, yung pagka-leather niya nag-extend until dito sa interior niya sa unahan. So, napaka-elegante pong tignan nito. Kulay medyo brownish eh. This one is on the hard touch plastics. Tapos, pati yung steering wheel niya is leather wrap na rin po with some stitches. Kaya ang sarap imaneho kapag ka naka-leather. Top of the line talaga yung pakaramdam. May mga silver din dito. Yung piano black plastic niya, medyo marami dito sa part na to. Downside kasi niyan, kapit din ng fingerprints. Pero napaka-elegante naman tignan. Siyempre, lagi niyang tatanungin, saan ba natin pwedeng ilagay ang ating mga smartphones? So, kasyang-kasya naman dito yung aking iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. So, meron din siyang charging ports, of course. May Android Auto and Apple CarPlay na rin po ito. Of course, naka-LED na rin and fully digital na yung kanyang instrument cluster. May cruise control na rin po ang sasakyan na ito. Meron din tayong glove compartment dito. Decent amount. Hindi siya hydraulic or what. Nalalaglag lang din. Meron din tayong cubby holds dito na medyo spacious naman, no? Saktuhan lang. And ang pinakamalupit, meron siyang cup holders dito. Kaya lang isa lang. Dito sa isa, parang pwede rin maglagay ng cellphone. Tapos meron din siyang maliit na lalagyan dito ng mga bariya. Piano black din yung pagka-glossy niya dito. Pero somehow leather naman yung feels nung pinaka-hawak mo dito. Keyless start na rin siya. So may engine start siya dito. And then aircon vents, of course. Meron din siyang kapitan para dito lang sa angkas. Bakit yung driver wala? Sayang naman. Sana meron ding grab bar para sa driver, no? Kahit dito wala. And of course, sa mga mahilig naman mag-sound trip, surrounded ito by 6 speakers. So decent na rin yung quality ng kanyang sound system. Sobrang elegante ng interior niya, no? Netizens. Tingnan naman natin kung ano yung under the hood. Ang malupit dyan sa pagbukas ng hood niya, hindi mo na kailangan ng mga manual or mga conventional na stand. Yan. Kapag inangat mo siya, mag-i-stay na siya into place. Maglalak na siya. Ayan, oh. Diba? Kaya lang sa mga may anxiety dyan, baka matakot kayo maipit yung ulo niyo. So under the hood, netizens, meron tayo ditong maximum power of 102 kilowatts at 3,600 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 320 Newton meter at 2,600 RPM. 2.0 CTI yung kanyang engine, of course diesel type, and naka-double cabin din po tayo dito. They say ang top speed nito according to Jack Motors is umaabot ng 150 kilometers per hour. Ang transmission niya, of course, is manual. So sa mga mahilig mag-manual dyan, ayan, ito yung isa sa mga magugustuhan ninyo. Sa price na 1,343,000 pesos para sa akin, sobrang loaded na nito sa specs and features. Elegante, sobrang ng loob. Doon pa lang sa sunroof, social na talaga yung datingan niya. And this one is really competitive sa ganong price point. Meron pa nga pala tong kulay na silver at saka meron pa siyang kulay na red. So kung gusto nyo to or gusto nyo mag-avail nito or mag-inquire, ay pwede po kayo mag-visit dito sa may Southwoods. Meron ditong Jack Motors na showroom. Meron din po silang website, www.jackmotors.ph. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang pick up na ito? Comment nyo naman sa ibaba. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up. Ano pa yung mga ibang sasakyan at motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.